Eto na, talagang kahit na mahal na araw, kinasuhan na po ng NBI si Attorney Raul Lambino at Ronald Cardema. Ito po ay dalawang supporters ng mga Duterte. Si Lambino ay kandidato ng PDP Laban, si Ronald Cardema naman, ito po yung dating National Youth Commissioner at ito rin yung pong kilala dun sa Duterte Party List. Kaya po sila kinasuhan dahil sa pagpapalabas nila ng fake temporary restraining order. Kung yung mga gunita, sila pala yung nagpalabas na noong hinuhuli at dadali na sa The Hague, Netherlands si Digong Duterte noong March 11, sila yung nagpalabas na meron na daw TRO. Meron daw temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema na hindi naman pala totoo. Fake talaga yon. Hindi po maganda yan. Nagbibigay daw ho yan ng pag-alarma sa tao at iba pa. Kaya ho kinasuhan sila. Kung di ako nagkakamali, inciting to sedition pa yata eh. At kung ano pa mga kasong ikinail sa kanila. Ito, pakinggan po niyo yung sinasabi ng agent ng NBI, tauhan ng NBI na nag-imbestiga. Sino ba ito? Si Allen Ray Delpin. NBI Intelligence Service po. Ayan o, ito yung paliwanag niya. Ito yung tinatawag natin yung unlawful use of means of publication or unlawful utterances. Based on our investigation kasi ng National Bureau of Investigation, particularly ng Investigation Service ng under the leadership of ng ating Director Judge Jaime Santiago and Assistant Director Noel Bocaling. So, nag-conduct tayo ng cyber patrolling, cyber surveillance. So, we came across with these videos sa Facebook, lalo na yung sa first kay Attorney Raul Lambino sa kanyang Facebook Live where he uttered words that the Supreme Court has already issued a temporary restraining order. So, kasi the legal team of our former president filed for a petition for certiorari and prohibition and they are asking for the issuance of temporary restraining order nga. So this is to enjoin the cooperation of our state and as well as the law enforcement agency to implement the warrant of arrest issued by the ICC. So kasi those Attorney Lambino mentioned that the Supreme Court has already issued a temporary restraining order nga. So these words kasi, this false news when published as news will tend to endanger the public order as well as discredit our state. So at that point in time, the situation was very volatile. You know naman. Everybody knows naman the situation and any interjection of such false news would probably create confusion to the mind of public, which would probably endanger the public order at that time, as well as it will also discredit the agents of the state, the government, the authority of the agents of the state in performing the duty of implementing the warrant of arrest, while in fact there's no temporary restraining order issued by the court. Fake kasi, fake talaga. Isa, at bakit din po natin siya kinakasuhan? May nirereklamo. Si Mr. Cardema po, ang dating, alam naman natin na dating nasa administration ni ating former president. Bakit po? Ano po yung ginawa? On the part naman of Mr. Cardema, so he stated also that there's a temporary restraining order issued by the court. Ayun, oh. Yeah, so. Ayun, so dalawa. Lambino at Cardema. Attorney Raul Lambino at Ronald Cardema, dating Commissioner ng National Youth Commission ng panahon ni Duterte at Duterte Party List. Sila po yung kinasuhan ng NBI. Dahil nakakasira, nag-create daw ng pwedeng mag-create ng kaguluhan dahil ng panahon yun, napaka-tensyonado dahil nga hinuli si Duterte noong March 11. Pero nag-file lang sila ng petition, wala naman TRO, pinalabas na may TRO. So kung yung mga gunita, noong kailan lang, mayroon ding Supreme Court order na pinagpapaliwanag sa loob ng 10 araw si Atty. Lambino kung bakit hindi siya pwedeng
marap sa mga administrative cases or administratibo sa Supreme Court. Pagdisiplina, pagsuspinde, o kaya pagdisbar, pwedeng ganun. Kung ano man pwedeng kaparusahan. Kasi nga, Supreme Court, wala namang pinalabas na temporary restraining order, pero inilabas pala nitong si Lambino at Cardema na mayroong TRO. So, fake news na nakakasira sa seguridad ng bansa. Dahil tensyonado nga po ng panahong yun na hinuhuli ng PNP at ng gobyerno para dalhin sa dahig si Duterte, tapos pinapalabas nila may TRO. Para bang lumabag ang gobyerno do sa Supreme Court TRO. Ay wala naman TRO, fake news nga. Kinabukasan nga naglabas ang TRO ng desisyon, ni-reject, binasura yung petition. So ni-reject yung petition, kaya lalong walang TRO. Pero pinalabas nitong si Lambino at saka Cardema na mayroong TRO sa kanilang social media account. At yun ang naging basis ng NBI kaya sila dapat kasuhan at kinasuhan na. So hindi lang si Lambino may problema sa Supreme Court, mayroon din siyang problema doon sa kasong ipinail ng NBI before Department of Justice. So maging maingat po tayo. Kilala ko pa naman si Lambino, kilala rin ako nito. Okay? Pero kung tayo magagawa, ito po yung rule of law. Pinapairal ng mga batas. Okay? Yung fake news, yan ay pwedeng, yung pamimeke, yan po ay pwedeng may pagka-liable pa yan, kung ano-ano pa. Okay? Or yun hong pagsabotahe o inciting to sedition, kung ano man po. Kasi nagkikreate daw po ng kaguluhan ayon dito kay Attorney Agent Ray Delpin ba yun? Ng NBI na yung narinig. Okay, base dun sa investigation nila. Yung pamimeke ng TRO, pagsabing may TRO na wala naman, pwedeng mag-create ng kaguluhan yon. Dahil tensyonado ng panahon yon, lalo niyang pinainit yung mga taga-suporta ni Duterte. Dahil ang lumalabas doon sa kailang pahayag, kahit may TRO, pinayagan pa rin ng Philippine government na madala sa dahig. Mailipad na aeroplano. O di ba? Yun ang nagkikreate ng kaguluhan. Isipin mo kung hindi na control ng military yung gate doon sa Port Bonifacio. Sa Villamor Air Base. Hindi pumasok na doon sa loob ng compound yung mga supporters ni Duterte, yun ang kaguluhan. Ay kampo militar yun. So yun po yung na-justify ng NBI na nag-create ng gulo yung fake TRO na sinasabi ni Raul Lambino at saka ni Cardema. So mananagot sila. Ayan na po, umiiral ang batas. Hindi po yan harassment, hindi po yan pananakot, yan po ay lehitimong galaw ng NBI kasi meron pong ginawa silang pagkakamali. Lalo na si attorney, abogado pa, officer of the court, wala ka namang hawak na dokumento, sasabihin mo meron TRO. Ang laking kasalanan yan. Malamang baka nga masuspindi ka pa as a lawyer. Mabuti kung masuspindi lang. Eh kung mas matindi pang madisbar dahil dyan. Kasi ang officer of the court dapat dokumentado. Dapat may mga basihan. Hindi pwedeng chismis, hindi pwedeng intriga, lalo na Korte Suprema at seguridad ng bansa ang pinag-uusapan o nakataya. Ayun, ano inyong masasabi dyan? Malupit nga po ang hamon at kakaharapin nila. Please like, subscribe, and follow itong ating pinag-uusapan video.